Sa oras dito nga sa kulungan nga ng mga sisiw ko kasi may nangyari doon na hindi maganda. At talaga sobrang ako nagtataka kung bakit nga nangyari to. Nga ng gabi pero bigla ako napababa nga dito sa bahay para nga pumunta nga sa kulungan nga ng mga sisiw ko. Pinacheck ko nga kasi mga sisiw ko nga kanina dito sa mga kasama ko nga sa bahay, tapos sabi nga daw nila na may nangyari daw na hindi maganda doon sa isa naming sisiw. Kaya talagang sobrang ako napatakbo nga dito sa kulungan na talagang nagulat nga ako nung pagbukas ko nga ng kulungan. Sobrang ako nagulat at talaga sobra din ako nalungkot nung nakita ko nga yung sisiw nga na favorite ko pa naman yung kulay. Namatay yung isang sisiw. Ayan o. Namatay. At mag-rewind nga lang tayo ng saglit. Ito nga yung kinaumagahan nga at pinacheck ko nga nung umaga nga sa kasama ko nga ito nga kulungan nga ng mga sisiw ko. Sinabi nga ng kasama ko na meron nga daw siyang nakita na isang sisiw na matamlay nga daw. Kaya nga talagang buong hapon nga namin tinignan nga tong sisiw nga na to kung ano nga ba yung sakit niya, kaso nung kinagabihan nga talaga nawala na nga siya. Kasi siguro mo kaya sila namatay dahil masyado silang nalalamigan. Ayan no, kasi nga itong kulungan nila medyo bukas ka ng konti kasi tignan nyo, may mga butas dito kaya talagang nakakapasok yung mga hangin, kaya siguro nilamig tong sisiw natin. Ayan no. Wala na siya. Kailangan natin kunin na yung isang sisiw. Paano natin? Kailangan din natin siyang ilibing. Kailangan natin maghanap ng box. At dahil nga namatay na nga yung isa nga nating sisiw at may mga kasama pa nga rin siyang ibang sisiw, kailangan na nga namin siya kunin dito sa kulungan para hindi nga madama yung iba pang mga sisiw. Kaya talaga naganap nga ako dito sa paligid nga na maganda nga natin na paglalagyan nga nung sisiw ko nga na namatay. At talaga namang sobrang ako nalungkot sa mga oras na to kasi nabawasan na nga yung mga sisiw ko. So lalagay na natin dito yung sisiw. Ayun. Wala na siya. Dalawa nga lang yung sisiw ko nga na ganito nga yung kulay, kaya talagang sobrang ako nalulungkot kasi isa na nga lang siya ngayon at talagang favorite ko pa tong kulay nga na to. Buti na nga na talaga may nahanap nga ako dito na maganda nga kahon na paglalagyan nga natin itong namatay ko nga sisiw. At nung nailagay ko na nga sa kahon nga itong sisiw nga natin, naghanap naman ako nga dito sa garden nga ng bulaklak para nga mailagay nga dito sa sisiw ko nga. Hindi ko na nga hahayaan na talagang mangyari nga to ulit sa mga sisiw ko, kaya talagang aalagaan ko na talaga sila ng sobra, talagang poprotektahan ko nga sila sa lamig. At maya nga rin nakaharap na rin nga ako dito ng mga bulaklak para nga ilagay nga dito nga sa sisiw ko nga na namatay. Medyo naawa nga rin ako sa mga sisiw nga na to kasi nga mga ganito nga sisiw talagang inaalagaan nga sila ng mga inahin nga nilang manok. At nung nakuha ko na nga yung bulaklak, inayos ko na nga lang tong sisiw ko nga dito sa kahon at nilagay ko na nga rin dito yung mga bulaklak para nga maayos nga natin siyang mailagay bago nga natin siya pakawalan. At maya nga rin nung nalagay ko na nga rin yung mga bulaklak at okay na nga tong sisiw ko, kailangan na nga natin siyang ilibing. Akala ko nga nung una nung binili ko nga tong mga sisiw ko nga na to na talagang wala nga mamamatay kasi nga aalagaan ko nga sila ng sobra. Kompleto naman nga sila ng pagkain at meron pa nga silang vitamins, kaya talaga hindi ko nga sila pinapabayaan. At talaga namang sobra pa nga rin ako nagtataka kung bakit nga talaga namatay, pero talaga ang tingin ko nga talaga nilamig nga yung sisiw. Doon pa nga lang sa unang kulungan nga ng mga sisiw ko, talaga nakikita ko na nga yung sisiw na yun na matamlay na nga talaga. At nung nakahukay na nga ako ng lupa, inilagay ko na nga dito yung sisiw nga natin na nawala. Sobrang nakakalungkot nga itong pangyayari na to, pero ito na nga yung tanda na talagang kailangan ko talagang alagaan nga itong mga sisiw ko para nga hindi nga sila lamigin, kasi pag pala nilamig sila talagang namamatay talaga sila. Pagkatapos na nga natin malagay nga yung sisiw nga sa ilalim nga ng lupa, tinabunan ko na nga rin siya. Ang wish ko na nga lang sa mga oras na to na wag na nga masundan nga itong sisiw ko nga na namatay. At maya nga rin matapos na nga natin mailibing nga itong aking sisiw nga na namatay, agad-agad na nga rin ako nag-iisip sa mga oras na to kung paano nga natin mapoprotektahan nga yung mga iba pang sisiw. So kailangan natin gumawa ngayon ng paraan para hindi na nga mamatay yung mga sisiw natin, kasi ang hula nga natin dyan parang namatay nga yun sa lamig nga. Ayan, nandun pa sa unang kulungan na nilagay natin, talaga nangihina na yung sisiw nga na yun, kaya talaga nagtataka kami kanina. Akala lang namin pagod nga yung sisiw, yung pala mamamatay na pala siya. Kaya ngayon gagawa tayo ng paraan para hindi na nga lamigin yung mga sisiw natin na talagang hindi na nga sila mamatay. Ayan, so tara. Ayan, so tatakpan na natin ngayon itong mga butas nga na to. Yung kung makikita nyo, may mga butas yan. Dyan kasi lumulusot nga yung lamig. Ayan, kaya talagang namamatay nga yung mga sisiw nga natin. Kaya lalagyan natin siya ng mga sako para hindi talaga sila
mamatay. Tapos yung ilaw nila, iinitan pa natin para talagang hindi sila lamigin. Yan, papatulong na lang tayo kay Mang Ray kung para ito ayusin para hindi sila lamigin. Agad-agad na nga akong pumunta nga sa likod nga ng kulungan nga ng mga sisiw ko nga kasi nandito nga yung malaking butas nga para nga pumasok yung mga hangin. At buti na lang talaga may mga nakahanda palang trapal nga dito kaya talagang ibababa na lang natin to para nga maharangan nga yung malaking butas at hindi na nga makapasok yung hangin. Sure nga ako dito nga sa gagawin ko na hindi na nga ako mamamatayan ulit nga ng sisiw ka talagang isisecure na nga natin sila para hindi nga sila lamigin hanggang bata pa nga itong mga sisiw natin. At nung naibaba na nga natin yung trapal nga sa likod talagang kitang-kita nga sa labas na talagang hindi na nga nakakapasok pa yung hangin na talagang okay na nga itong mga sisiw ko. Natakpan na nga natin yung pinakalikod nga na kulungan nga na to kaya naman pumunta naman ako dito sa harapan para dito naman natin siya tatakpan. Pero bago nga natin nga to isara, binilang ko nga muna itong mga sisiw ko at kailangan ko muna nga silang painumin at pakainin. At habang binibilang ko nga sila, napapansin ko nga yung inumin nga nila medyo nauubos na nga at kailangan ko na nga silang i-refill. Chinek ko nga rin kung meron pa nga pagkain nga itong mga sisiw ko at wala na nga ako nakikita kasi hindi na nga sila tumutuka-tuka kasi big sabihin nun wala na nga pagkain. Kinuha ko na nga itong inuman nga nila, tinapon ko na nga itong tira nila para nga palitan nga ng bago. Ito nga yung nagsisilbing tubig nga ng mga sisiw ko at ito nga tubig nga na ito may kasama na nga itong vitamin. Nire-refillan ko nga lang yung mga lalagyanan nga na ubus na nga at talagang kailangan na talagang refillan kasi nga hindi nga naaabot ng mga sisiw ko nga yung tubig kapag onti na. At nung nalagyan ko na nga lahat nga ng inumin nga nila, kinuha ko nga naman itong pagkain nga nila kasi wala na nga ako nakikita mga tumutok ang sisiw. So ibig sabihin ubos na nga yung pagkain nila. At talagang sobrang nga ako natuwa kasi pagkabuhos ko pa nga lang ng pagkain talagang pinagkakaguluhan na nga agad nila yung pagkain na talagang halatang gutom na nga itong mga sisiw ko. Pansin ko nga lang dito sa mga sisiw ko kahit nga tumutok na nga sila talagang ang ingay-ingay pa nga rin nila. I-comment nyo kung bakit nga ganun nga sila. Tweet sila ng tweet. At maya nga rin natapos na nga ako sa pagpapakain nga dito sa mga sisiw ko kaya kailangan ko na nga silang saran kasi gagawin pa nga namin ng paraan para nga hindi nga sila mapasukan ng hangin dito sa unahan nga nila. Sako na nga lang itatapal nga namin dito sa unahan para nga mas madali nga namin mabuksan kapag nga papakainin namin o kaya i-check namin itong mga sisiw namin. Kahit nga natakpan na nga natin yung mga sisiw nga natin ng sako talaga nakikita pa rin nga sila dito sa reflection nga dito sa sako kasi manipis nga lang tong sako na nilagay ko. Pati magtatanong nga po ako sa inyo kung ilang days nga natin sila kailangan nga hindi sila malamigan para nga makapagpagawa na nga ako na mas maganda pa nga nilang kulungan kasi nga hindi sila magkakasya nga dito kapag nga nagsilakihan nga sila. Babay mga sisiw, di na kayo malalamigan dyan kasi talagang sagrado na yung kulungan nyo. Sana bukas pagkagising ko wala nang mamatay na sisiw. Nalulungkot talaga ako tuloy ngayong gabi, ang lungkot ko. Kasi may namatay na isang sisiw. Sana hindi na masundan kasi gusto ko talaga silang lahat makita na lumaki. Ay, sige na, bye-bye.